Hey, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa God's Morning. At ngayon pong araw nito, tayo po ay dadako sa ating daily devotion. At muli isang blessed morning sa ating lahat ngayong araw ng Tuesday, August 26, 2025. At ating talakay ngayon ay mula po sa Old Testament at pamagatan po natin itong Foundations of Faith, Building on the Rock of Ages. Mula po sa Isaiah 26 verse 4, tayo po ay sasamahan ng aking partner para basahin ng talata at pangunahan po tayo sa ating pananalangin. God's Morning. Mga kapatid, tayo po ay babasa sa Isaiah 26 verse 4. Magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. Tayo po ay manalangin, Panginoon naming Ama. Hallelujah, O Lord. Tinataas ka po namin, Panginoon, sa kakataas-taasan na pwede namin paglagyan sa iyo, Panginoon. Tunay nga na ikaw po ay napakabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Nawa itong aming matutunan ngayong araw na ito, itong aming mapag-aaralan, samahan po kami ng inyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang lubusan na gusto ninyong iparating sa amin. Ito po ay hindi namin magagawa sa sarili namin, Panginoon, sapagkat ikaw lamang po, Panginoon, ang makakapagbigay sa amin ng kaalaman, ng wisdom dito sa aming mga pag-aaralan. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Pangunahan mo po ang aming mga buhay, ang aming mga trabaho, ang lahat po ng aming gagawin ngayong maghapon na ito. Ikaw nawa ang makita sa bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At ang lahat po ng ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat. At sa araw pong ito ay, sabi nga ay dito sa Isaiah 26 verse 4, basahin ko lang po ulit sa Amplified Version. Sabi doon, trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. No? Ito ay very popular din po na passage. No? At ito po sa Isaiah 26, ito po ay isang Song of Salvation na inawit ng mga Israelites by that time bilang pagpapahayag ng pag-asa at pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Kung makita natin, yan yung inaawit po nila. Doon sa verse 4 na ito po ay ipinaalala po ni Propeta Isaiah na ang tunay na seguridad ay nasa Diyos lang, hindi sa kayamanan, puwersa o plano ng tao. Kasi nga po malimit na yan ating kaisipan at malimit sa ating buhay, sa ating pananampalataya ay ito muna yung inaantay natin bilang sign ng pagpapaala ng Panginoon Diyos. Balit, dito inuulit sa atin ng ating Panginoon na saan nga ba talaga tayo umaasa? Sino nga ba talaga kaligtasan natin? Pag ba sinabing meron tayong kayamanan, meron tayong power, o masasabi nating tayo ay maayos na, protektado na, para po sa ating mga tagasunod na ating Panginoong Jesucristo o mga Kristiyano. Tayo po ay, sabi nga po, ito ay isang reminder, na ang ating Panginoong Hesus ang tanging pundasyon ng ating pananampalataya. Sabi nga po sa 1 Corinthians 10 verse 4. At uminom din ng inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. He is our cornerstone. Sa Amplified Version, meron ka ba? Gusto mo, meron ka Amplified Version? Yan. Amplified Version. Yan. First Corinthians 10:4. Oh. And all of them drank the same spiritual drink, for they were drinking for the spiritual rock which followed them, and the rock was Christ. Amen.
Siya ang ating pundasyon, ang ating bato, ang ating muog, no? Yan po yung ating pagpapaalala ng ating communion. When we drink the cup, no? When we drink the this the blood of Christ, no? The wine, ano ho, sinasabi doon, no? At dito po sa ating ating pag-aaral, ang unang sinabi po ng talata ay magtiwala kang may kumpiyansa. Ano ho, gaano ba ang kataasang kumpiyansa natin pagdating sa Panginoon? Pagdating ng pagsubok, kasiyahan, o anumang season ng ating buhay. Ang salitang trust sa Hebrew ay batak, no? Ay hindi lamang po basta maniwala, no? Sa Hebrew word batak, no? Ay ibig sabihin po niyan kundi total reliance. Parang pagtitiwala ng sanggol sa magulang na hindi siya pababayaan, no? Marami pong misunderstanding pagkapatungkol po sa trust. Ang akala po ng iba, ang trust ay basta pag-amin lang na may Diyos, no? Yes, nandiyan ang Diyos, no? O sabi nga natin parang ito yung sa buhay ng isang mananampalataya o sa isang tao na parang intellectual agreement lang, no? O parang superficial na pag-intindi sa the word na trust, no? O nagtitiwala ako sa Panginoon, no? Sa panahon ng shaky ang mundo, sabihin natin ano po 'yon. Pag sinabi pong shaky, yan po yung pag tayo ay may problema, takot at failures, no? Kasama na po diyan yung mga failures. Ano ho? Ang Diyos ang dapat maging unang sagot natin o first resort natin. Ano ho? Hindi huli. Kalimitan nagiging huli ang Panginoon di ba? Na sinasabi ay pinagpaubaya ko na sa Panginoon Diyos. Di ba? Diyos na lang talaga ang aking masasandigan. Talagang huli na. No? Ang isang kaganapan sa lahat ng anumang sitwasyon, dapat siya yung first resort. No? Ibig sabihin po, nagtitiwala tayo. Ganun pa man, kapatid, nandito man sa sitwasyong ito, nagtitiwala ako sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong plano ng Diyos, pero patuloy ako nagtitiwala sa Panginoon. Ano man ang circumstansya natin, ano man ang season ng buhay natin, masaya, hindi maganda, sabi nga, maaring good, bad, worse, or best situation, ang Diyos ba ang first resort natin? Sabi sa atin ng Jeremiah 29, verse 12 and 13, Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. 13, kapag hinahanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen. Doon sa unang talata niyan, hindi na natin binanggit yung 11. Ano ho? Kasi nga, sabi doon ng talata, for I know the plans for you, plan not to harm you, but to prosper you. Kaya nga kung malalaman natin at iintindihin natin na sa lahat ng dako ng buhay natin na may plano ang ating Panginoon Diyos, makatitiyak po tayo na pag hinahanap natin ating Panginoon Diyos, masusumpungan natin siya. Hanapin natin siya at makikita natin siya kapag buong puso nating siyang ilalagay sa ating sitwasyon. Ibig sabihin, dapat siya agad ang puntahan natin sa oras ng pangangailangan. Hindi yung nabanggit natin kanina, last resort na lamang siya. Bakit dapat po nating unahin ng Diyos? Una, siya ang may pinakamalawak na pananaw. Hindi natin nakikita ang buong picture, pero siya, o ating Panginoon Diyos, alam niya ang lahat. Nalalaman niya lahat yan. Kung ang ating layunin, ang ating purpose, nakatuon tayo, Lord, pinagkakatiwala ko ito sa iyo. Minsan kahit na ang buhay parang argabyado ka, tila para bang dehado ka, no? Kasi ang tao, ayaw na maging dehadista siya. Laging gusto niya, siya yung bida. Siya yung nauuna o siya yung lamado. Parang sabong,
Hindi man po tayo nagsasabong, pero in realidad, nagamit natin yung word na yon, no? Kasi nga po, that is the life, no? Ang buhay ng isang tao. Ayaw na ayaw niyang masapawan. Ikalawa, siya ang may kapangyarihan ng solusyon ng anumang problema na ating kinaharap at kaharapin. Siya po may solusyon. Because He is Alpha and Omega. Nalalaman po niya ang lahat. Tandaan po natin, walang problema na ipinararating sa atin ang hindi niya alam. Ibig sabihin, kung may problema sa buhay natin, inilalaan na rin niya yung solusyon. Kalimitan, pag-aralan naman po natin na ang problema ay ginagamit ng Panginoon Diyos upang tayo ay mabago. Mabago ang ating pananaw, mabago ang ating pag-uugali, mabago ang ating sitwasyon, magkaroon tayo ng redirection upang makita natin yung magandang plano ng Diyos. Lagi nating tatandaan ang ganda ng plano ng Diyos. Sa lahat ng sitwasyon natin, ilagay natin sa isip natin, Lord, ikaw ay may magandang plano. Bigyan mo ako ng pagtitiwalang puso, pagtitiwalang isip na nagtitiwala lamang sa iyo. May mga bagay na hindi natin kayang gawin, pero ang Diyos, walang imposible. Lahat ay kaya niyang gawin. Katlo, ito po ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kapag tayo nagtiwala sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Kahit sa gitna ng problema, pagsubok, pagdurusa. At kahit na sakit. Kahit may problema, kaya niyang punuin ang puso natin ng kapayapaan. Ika-apat, pinapakita po natin, no, na pag tayo po ay nagtiwala, no, sa ating Panginoon Diyos, na kapag siya agad ang nilapitan natin, pinapakita po natin na tayo po ay naniniwala. Tayo ay merong kumpiyansa. At yan po yung tinatawag na pananampalataya. At tayo nagtitiwala na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kaya tandaan, sa panahon ng kagipitan, ang Diyos ang dapat maging unang resort natin. Hindi ang huli. Ito po, punta naman po tayo sa sumunod na pahayag doon po sa scripture natin pinag-uusapan. Sabi doon, sa Panginoon magpakailanman. Ano ba yung forever na ito? Sabi nga, hindi lang for now ang faith natin, hindi ang forever. Forever ba yung faith natin? O pag tayo ay dumating sa pagsubok, sakit, karamdaman, pagdurusa, ay parang sinisisi na natin ng Diyos. Para bang nawawala na yung ating pananampalataya. Tandaan po natin, ang forever nito ay sumasalamin sa everlasting nature ng Diyos. Hapon, pinag-aralan po namin ito, no, sa Hebrews 13 verse 8 at yun po ang gagamitin natin. Hebrews 13 verse 8. Si Jesus ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Sabi nga, Jesus Christ is the same yesterday and forever. Isang passage na napakaganda. Isang passage na masasabi nating medyo may kalaliman. Bakit? Lalo na kung ito ay hindi natin lubusang i-apply sa ating buhay o hindi natin natatayuan. Tandaan po natin, ang pagtayo natin sa salita ng ating Panginoon Diyos ay ang pagpapakita at paglalagay sa ating sitwasyon. Ano po ibig sabihin natin? Na kapag tayo ay may problema, may mga circumstances, alam natin na He is the same yesterday, today, and forever. Meaning to say, siya yung Diyos noon, siya ang Diyos ko noon, siya ang Diyos ko ngayon, at siya ang Diyos ko magpakailanman.
Siya po yun. Kaya nga, dito po sa scripture na ito, maraming nagkakaroon po ng misinterpretation, misconception, o misunderstanding. Iniisip ng iba na ang forever ay parang idealistic. Parang idealistic lang ito. Hindi practical sa araw-araw. Kaya nga po, forever na ito ay magagamit natin. No? Pwede nating sabihin in everyday life na Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung ang Panginoon Diyos ay binigyan ng kalakasan ng mga Israelita, pag-ibig at kapayapaan at anuman ang bunga ng Espiritu, noon, ngayon at magpakailanman, ganun pa rin siya. Kung lumampas sila sa mga pagsubok, na sabi nga, nakita natin ang klase ng mga pagsubok, digmaan, sakit, salot, ano pa man, sakit, mga pagdurusa, nalampasan po ito. At dahil yan kay Kristo. And He is the same yesterday, today, and forever. And He is the Rock of Ages. Ang forever na ito po ay realidad. Dahil ang Diyos ay hindi nagbago o kailanman hindi magbabago. Kahit magbago ang circumstances natin, ang karakter ng Diyos at ang kanyang pangako ay constant. Ibig sabihin, hindi po yan mababago. Mananatili po. Bakit? Kasi ang mundong ito ay panandalian lamang. 1 John 2 verse 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kaloob ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Lahat na yan mawawala. Pero yung kalooban ng Diyos, kailanman, hindi mamamatay. Sabi nga, ang Diyos, same pa rin yan. Yesterday, today, and forever. Tungo naman tayo sa sumunod na word sa talata. Siya ang iyong kuta, kalasag, at bandila. No, sinabi doon, ano nga ba ito? Sige, tingnan po natin. Yung kuta doon, o yung sinasabing fortress, ay protection laban sa spiritual attack. Yan po yung sinasabi doon na siyang kuta natin. Ano nga ba yung mga spiritual attack na yan? Ako, yan. No, pag yan ay pumasok sa isipan natin, that's spiritual attack. Yan yung sa isipan natin nagbibigay ng pagduruda, galit, puot, yan po yun. No? Kaya nga po, siya ang ating kuta, fortress. Sabi nga sa atin ng Psalm 91 verse 2. Dali pa. Abbreviation lang. Hindi ko. Psalm 91 verse 2. Ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos ang tangi kong pinagkakatiwalaan. Amen. So siya po ang uug natin. No? At siya rin ang shield, kalasag. No? Pamilyar naman tayo sa armor of God. Ano? Sabihin, ito po yung defense sa mga lies ng kalaban. Yung shield po nito ay Kronos. No? Sinlaki po ng pinto yan, yung Kronos na yan. No? Rakita po natin. Sige po, basahin po natin. Ephesians 6 verse 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Amen. So, ang pananampalataya daw. Sa problema ba natin, sa sitwasyon natin, ginagamit ba natin kalasag yung pananampalataya? Naniniwala ba tayo na hindi tayo pababayaan? Iiwan na ating Panginoon Diyos? That He is the same yesterday, today, and forever? Na kung nagawa niyang iligtas ang mga Israelita, nagawa niyang iahon ang mga Israelita, ang sino mang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, magagawa rin yan yun. Kung ikaw ay lingkod at mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, magagawa niya yan. Banner, no po, o yung bandila. Dahil siya yung ating bandila. Ano po ba ito? Ibig sabihin, siya po yung symbol ng identity at tagumpay natin.
He is our banner. No? Sabihin, nakikita sa atin yung dugo ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga sa atin ng Exodus 17 verse 5, Exodus 15. Exodus 17:15, sorry. 15? 17. 15. Huh? Exodus chapter 17 verse 15. Nandun ako. Wait lang po. Tama na. Nagtayo si Moises ng isang altar at itinawag niya itong Yahweh, ang aking watawat. Amen. Okay. So dito po, lahat ng laban, no, ano man ang laban natin, no, sa Kanya po tayo. Ibig sabihin, hindi po tayo matatalo, kundi mananalo po tayo. Ano man ang laban, no, kung yan ay, sabi nga, again, matatalo lamang tayo kung yan po ay hindi kalooban ng Panginoon Diyos o taliwas sa kalooban ng Panginoon Diyos. Meaning to say, kung yan tayo ay magpo-fall sa kasalanan, magpo-fall sa kapahamakan, sigurado hindi na pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kahit anong pilit natin. Because He is our banner, nandun yung protection. Pero kung hinayaan niya tayo na dumaan, mag-fast through, maging imposible man yan, o parang kaduda-duda, alam mong dinala ka ng Panginoon Diyos dyan. Tandaan natin, He is our banner. Meaning to say, dahil sa protection ng ating Panginoon Diyos o ang bawat tibla ng ating buhay o ang bawat na nasa ating buhay ay may protection ng Panginoon. Kahit kung minsan sinisiraan ka o ano pa man ang sinasabi sa iyo ng kapwa, tandaan po natin, ang Diyos ay kakampi natin. Sabi nga, who can be against us? No? If God is for us, o ang Diyos ay nasa panig natin, who can be against us? Hindi ito ibig sabihin na pagiging arrogante. Kundi ibig sabihin, pagiging confident natin na saan mang layo, saan mang lugar tayo mapunta, kasama natin ang Diyos. Marami pong misunderstanding pagdating dito sa banner nito. No? Bakit po? Akala ng iba o dito sa ating sinasabing protection na ito, the fortress, the shield, and the banner, no? Akala po ng iba na magkakaroon sila ng literal na protection sa lahat ng physical harm. Sabihin, hindi mo na mararanasan. No? Tandaan po natin, ito po ay symbolic. Symbolic na ang Diyos ay nagbibigay ng spiritual protection. Ibig sabihin, dumaan ka man sa mga ganung klase ng season ng buhay mo, magkakaroon ka ng peace, strength, at guidance sa lahat ng trials ng buhay mo. Hindi ibig sabihin na exempted ka na sa problema. Okay, tungo naman tayo doon sa sunod na word na sabi doon, ang bato ng mga panahon. He is the rock of ages. Sabi nga doon. Ang Diyos ay immovable, unshakable, at hindi nagbabago. Pag sinabi po nating rock, no, it means pundasyon. No, sa isang bahay, kung yan ay, yan po yung pundasyon natin. At dito sinasabi po sa talata na siya ang rock of all ages. Noon, ngayon, at magpakailanman. Kanina nabanggit din po natin yan sa 1 Corinthians 10 verse 4 na sumasagisag sa ating Panginoong Kristo. Marami po ang nag-iisip o sabihin na natin, this is another misunderstanding na ang Diyos ay parang bato lang na walang pakialam. No, parang bato lang. O parang, yan, nanonood lang siya pero wala siyang pakialam. O parang minsan ang isipan natin is He is rock as a passive image. Nandyan lang siya. No? Parang
isang imahe. Parang ganun. Ano? Kaya nga po, yan po ay nagre-representa na hindi po ang Diyos ay, kaya nga po ang Diyos natin ay buhay. Ano ho? Yung sinasabi natin. Ang rock po na sinasabi dito, balikan natin yung ating pananaw para magkaroon po tayo ng tamang image dito sa sinasabing rock. Ano ho? Kasi baka isipin nating rock, ito yung mga images na ginagawa. Tandaan po natin, hindi po ito yon sinasabi ng talata. Ang rock po na sinasabi dito ay nagre-represent ng strength, stability, at security. Parang isang poste ng bahay o isang pundasyon ng isang bahay. O pag nakita natin kung paano ginawa yung bahay natin, papansin natin bakit siya ganun kalalim, bakit siya ganun kalapad, at bakit ganun kadami ang bato, bakit ganun kadami ang buhangin, bakit ganun kadami ang bakal, makikita natin. Dito ay nagre-representa rin po ng katulad nun. It's a foundation. Sabi nga po, is not just a foundation. He's a living God who intervenes. Masigit pa po siya sa sinasabi nating pundasyon na ating na ginawang analogy, ini-illustrate natin. Kapag ang buhay po natin ay parang barkong tinatamaan ng alon, ang pagsampalataya natin sa pangako ng ating Panginoon Diyos ang magpapatibay sa anumang hamon ng buhay. O kung sa bahay, ganun din. Kung anumang bagyo. Ngayon po, may bagyo tayo, O low pressure pa lang. Ingat po tayo. Kung ang ating bahay ay, sabi nga po, ay matatag, ay magsisimbolize po ito ng katatagan ng ating Panginoon Diyos. Sa ating pananampalataya, ganun din po dapat tayo kung gaano katatag ang ating mga tahanan. Sabi nga po sa ating Panginoon Kristo doon sa Matthew 7 verse 24 to 25. 7:24 to 25. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ay bato. 25. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen. Sabi nga po, pag tama ang pundasyon natin, hindi yan magigiba. Kung tama ang pananampalataya natin, ganoon din po ito. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At sa ating pagtatapos sa ating pag-aaral na ito tungkol sa Foundations of Faith, Building the Rock of Ages, mula po dito sa Isaiah 26 verse 4, naway baunin po natin ang katotohanan, ang tunay at matibay na pundasyon ay ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa ating Panginoong Hesus. Ang ating bato ng mga panahon is the Rock of Ages. Huwag nating kalimutan na sa bawat pagsubok at hamon ng buhay, si Kristo ang ating unang takbuhan, ang ating kanlungan at ating kalakasan. Sa Kanya tayo magtiwala ng buong puso. Sapagkat Siya ang pundasyon na hindi magigiba kailanman. Kaya't patuloy nating patatagin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilala at pagtalikod sa Kanya. Sa paggawa nito, tayo po ay natatayo ng isang buhay na nakabatay sa isang walang hanggang pundasyon. Isang buhay na may katiyakan at kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, nais ko naman pong ipagkaloob ang pakinggan po natin ang aking partner para po sa kanyang reflection. God's morning muli mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa ating mga napag-aralan ngayong araw na ito. Pamanhin po. Ito po ang aking take note, ang aking reflection sa ating napag-aralan ngayon. Ang talatang ating napag-aralan ay nagtuturo na magtiwala sa Diyos bilang ating batong kanlungan. Siya ang ating sandigan na kahit anong mangyari, ang Panginoon ay ating malalapitan sa anumang oras at panahon. Nandyan siya bilang buong
basta buong puso natin siyang pagkakatiwala ang buhay natin. Ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, sa Kanya lamang natin mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Sabi nga po, because God knows that when you lost your peace, you'll be broken into pieces, and the missing piece of peace is Jesus Himself. Kahit kailan po ang Panginoon ay hindi magbabago, yesterday, today, and forever. Upang maisapamuhay po natin ito, maglaan po tayo ng oras sa pananalangin, pag-aralan ang salita ng Diyos, magtiwala sa Kanya sa lahat ng sitwasyon, at magpasalamat sa lahat ng blessing na natatanggap natin. Huwag po natin tingnan ang blessing ng iba. Mag-focus po tayo sa blessing ng Panginoon sa atin, kagaya po ng ating pamilya. Sabay-sabay po tayong maglingkod sa Panginoon, at ang pagpapala or blessing ay susunod sa atin, or bonus na lang ang mga material na bagay na natatanggap natin. Sa pamamagitan nito, mararanasan natin ang kapayapaan or ang peace na nagmumula lamang sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo lahat. Amen. Praise God. At yun din po ay tayo po ay batiin po natin ating mga partners online. Yan. At pinangunahan po tayo ni Nanay Gloria, no, mula po sa Bulaking Chaong. Yan, kasama po natin. At syempre, andyan na rin si Ate Marta at ang Kuya Chris Artillaga. At batiin natin ang buong pamilya ng Kapus, Artillaga, yan, Malasmas, no? Yan. At yan, God's morning. Yan. Okay. Sabi nga dito, thank you sa kagalingan ng kapatid namin, si Winnie. Yan. Okay, praise God. At sa Dakong Bacolod po, kasama rin po natin ngayon si Kuya George Pios. Ano ho? At ganun din si yan, siyempre, ito, baka hindi pa ito natutulog. Si Maria Fe Bunalos, no? Yan, kasama rin po natin mula po sa Dubai, no? Yan. Okay, thank you sa panganganak ng kapatid na si Tip. Ikaw na po ang bahala sa kanya. Yan, prayer request din natin. Mamaya po ang kanyang cesarean operation, mga 1 p.m. Ano? Pray po natin yan. Yan, kagalingan din, prayer request. Yan, kila Chakinay, Josie, Gloria, Jezebel, Kuya Victor, and Lucy Kiamco, no? Ito po yung na-aksidente, no? Nabangga sa pedestrian. Imagine niyo, no? Grabe na hindi naman po lahat ng driver, ano? Pero marami po talaga ngayong driver na alam ng pedestrian ay talagang ang pagtakbo ho ay inam, ano? At yan po ay may batasan ho na pagka tumatawid po ang isang tao sa pedestrian lane, hindi ka pwedeng mag-cross, hindi mo nga sila pwedeng lampasan eh. Dapat ibigay nyo po yung daan kasi po daan po ng tao yon. Okay, isang paalala sa mga motorista, ano ho, at pagpalain po tayo natin, Panginoon Diyos. Ganun pa man, kahit nasa pedestrian lane, ingat din po tayo. Tingnan din natin, ano ho. At dito kasama rin po natin mula sa Pampanga si Ate Cindy Mercado, yan, kapatid natin yan sa Pampanga. Yan, at syempre Kalakasan, dito prayer request Kalakasan, Mrs. Sweni, Pastora Fe, Chris, Marta, Daywini at ng lahat. Yan, okay. Pagpalang umaga po, yan, kasama rin po natin si Ate Nela Nonoso. Yan. Pag-iingat kina Pastor Ed at saka kay Ian. Prayer request ni Nay Gloria. Yan. Yan, nabanggit na rin natin Kuya Chris. Yan, dinagdagan ni Kuya Chris kasama si Ian, Mark Anthony, kay Jerome, at kay Julius. No? Yan. Pag-iingat kina Anthony yan. Nabanggit na rin dito ni Ate Gloria. Yan, okay. Wala naman po sa bayan ng Liliw. Kasama rin po natin si Nay Edna Arosena. Yan. Kalakasan ni Joseph at saka ni Roan. Yan. Roan Bombane. Yan. Kagalingan ni Ian Bautista. Okay. Yan. Blessed God's morning, everyone.
Yan. Ito mga pagbatian ho. Yan. Pag-iingat kay Sister Angel, Brother Rolly, Ezekiel, Malasmas. Yan. Sa kay Chris sa pagkumpuni ng simbahan. Yan. Okay. Paggawa. No? Yan. Okay. Dito pagbati rin ni Kuya Chris kay Louie Arteliaga. Yan, salamat po. At ngayon kasama rin po natin si ang Azucena Tanyo, yan, at si Ate Carmeline ngayong umagang ito. Siguradong hindi siya makakapag-jogging at walang tigil ang ambon kagabi pa. Yan. Sino pa? Ingat-ingat po tayo. Kalakasan ni Lisel, Jigs, Mikay, Alea, Yana, Gian, Denden, Kate, at Dana. Yan. Yan. Okay. Yan. Okay. Praise God. So, lahat po ay siguro yung nabasa na po natin at nabanggit. So, tayo po ay dadako sa ating pananalangin at atin pong purihin ang ating Panginoon Diyos. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa muling aral na ipinagkaloob mo upang mabuksan ang aming puso at isipan at maisagawa at alisin ang anumang mali sa aming kaisipan, Panginoon, patungkol sa mga nakamulatan namin. At bagkus, Panginoon, ay inumulat mo ang aming mga mata sa pagpapahayag, O Lord, at kapahayagan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at patuloy naming idinadalangin, Panginoon. Una, ang operasyon ni Sister Tip, O Lord, na mangyayari mamayang 1 p.m. O Lord, ang amin pong dalangin, Panginoon, ay ang iyong kalooban ang masunod. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kang mangibabaw, Lord, sa lahat ng mangyayaring ito. Ikaw po, Panginoon, ang magsilbing kalakasan ng bawat isa at magsilbing muog, Panginoon namin. Ikaw po ang pundasyon na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, especially sa panganganak ngayon ni Tiff, O Lord. At patuloy na idinadalangin din namin aming Diyos ng mga may karamdaman na nabanggit namin kanina, O Lord, at kalakasan na pangangailangan ng bawat isa. Sa lahat ng ito, sa bawat pamilya, at bawat makakapakinig, O Lord, ng salitang ito, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala at ang iyong patnubay. Ingatan mo po ang bawat isa at pagkalooban, Panginoon, ng spiritual transformation, at hindi lang po yun, Panginoon, ang iyong pagpapala sa bawat isa. Again, O God, sa lahat ng ito, patuloy po namin pinasasalamatan ang iyong kapangyarihan sa aming buhay, sa lahat ng area ng aming buhay na ito. Magito man ay sa aming spiritual, financial, O Lord, at ganun din, Panginoon, sa aming kalakasan. Patuloy kang mangibabaw sa aming buhay at magamit mo ang buhay na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magdirekta, O Lord. Your will be done. At ikaw lamang po, Panginoon, ang aming mapapurihan at sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan. Again, O God, we thank you and we praise you sa lahat ng ito. And this our pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is dead. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.